Ang ating bida ay isang talunan na binubuli sa klase. Hindi kasi siya marunong sa kung fu at jiu-jitsu. Isa sa kanyang kamag-aral ang pangit na si Pacgo. Ngunit sikat itong YouTuber dahil mayroon siyang 700,000 followers. Nag-live siya sa school at kasama ang isang chicks na malaki ang buko. Ipapakita daw ng babae ang kanyang makeup tutorial sa mga nais matuto. At ang ginawa niyang subject ay si Hoben Yu. Pero naging mukhang gay siya ang ating bida na pinwersang binakla. Pagkatapos ng live ni Pacgo ay nagpunta ng banyo si Hoben at naghugas ng mukha. At naiiyak siya dahil wala siyang kaya para ipagtanggol ang sarili. Pero malas niya dahil hindi siya nabuhay sa isekai anime. Pagbalik niya ng classroom ay sinipa siya ni Ji-hyuk. Saka pinag-aapakan dahil hindi daw kasing ngumiti ng kinukunan niya ng video. Ito ang cameraman ni Pacgo na ayaw matanggal sa trabaho. Pero natakot ito nang tignan ng bida at sinabi sa boss na muntik siyang maihi. Narinig nilang sinabi ni Rumi na nakaipon siya ng 30,000 yen dahil sa pagpapakita ni Pacgo sa kanyang channel. Kaya nagulat si Hoben at Ji-hyuk at pareho silang nag-isip na subukang maging YouTuber. Nagpaalam si Ji-hyuk kay Pacgo na nais ding maging tuber. Pero sinabi ni Pacgo na minor pa siya at kailangan ng bank account. Kaya nilapitan at sinabi ni Ji-hyuk na gamitin niya ang bank account ng nanay ni Hoben. Kaya naiinis ang bida na naisuntukin ang bully. Nasa hospital ang ina ng bida at nagbayad siya ng 30,000 sa hospital. Naisip niyang isang linggo na trabaho ang 30,000 samantalang isang oras lang sa mga tubers tulad ni Pacgo. Sa trabaho ay natigil siya sa pag-iisip ng magtanong si Bomi Choi kung nasaan ang patties. Kaya masaya ang bida na makausap siya ng crush na babae sa trabaho. Pero biglang pumasok ang naka-live na si Pacgo na sinabing naroon dahil nais tignan si Bomi. Kaya nais magtago ni Hoben. Sinabi ni Pacgo na kapag hindi nakagawa si Bomi ng kasing laki ng burger niya na burger sa loob ng 30 segundo, ay kukunin ni Pacgo ang number niya. Kaya agad na gumawa ng burger si Hoben na isa palang burger master. Kaya nagulat si Pacgo nang binigay ito ng bida, saka pinaalis si Pacgo. Ngunit pagtalikod ni Hoben ay alam niyang bagbog siya sa school bukas. Sa bahay ay naging alipin ni Ji-hyuk ang bida na nagluluto ng ramen. Samantalang naglalaro naman ng computer game ang blondie para sa prize money na 30k bounty. Aksidenteng napatid si Hoben sa tali ng extension ng PC kaya nawala bigla ang nilalaro ni Ji-hyuk. At natapunan pa ito ng mainit na sabaw ng ramen. Kaya pinagsisipa nito ang bida sa lupa na nagmamakaawa. Pero nang dinamay ni Ji-hyuk ang nanay ng bida ay nagalit ito at tinapon ang kimchi sa mukha ni Ji-hyuk. Saka in-uppercut ang gagong blondie. Sinuntok siya pabalik, pero ginamit niya ang kimchi bilang arnis. Samantalang yung banga ang gamit na armas ni Ji-hyuk. Pero hindi nila alam na naka-live pala sila online. At nakita sila ni Lee na computer hustler at napangiti. Kalaunan ay nagkapasa ang bida dahil ginamit ba namang armas yung kimchi. Hihihi. Nakatulog siya sa sahig at nagising nang tawagan siya ni Ji-hyuk na sumisigaw at umiiyak dahil naging sikat pala sila online. Dahil sa live nilang labanan ng pansit noodles at banga. Kaya agad tinignan ng bida ang YouTube at nakita ang sarili laban kay Ji-hyuk. At nalaman niyang maraming tao na ang nakakita ng ginawa nilang labanan ng banga at kimchi. Tatanggalin niya sana ang video pero nakita niya sa comment section ang pera na katumbas ng isang view. At naka 10 million views siya kaya malaking pera ang katumbas noon. Samantala pagpasok ni Ji-hyuk sa school ay pinagtatawanan na siya ng mga kaklase na nakakita ng video nila. Para hindi siya makawawa ay sinubukan niyang sinapok ang isang nerd. Ngunit agad siyang sinuntok ni Lukeism sa mukha. Pinatungan at pinagbubugbog. Nagpatulong siya kay Pacgo pero pagtingin niya ay ngiti ng demonyo ang nakita. Kulang na lang yung tumutulong uhog at magiging kamukha na siya ng kalaro mo noong bata ka pa. Hihihi. Samantala ay nagbayad ng cash ang bida dahil alam niyang may paparating siyang 1 million yen. Habang tinitignan ang sumikat na video ay sinuntok siya ni Ji-hyuk na sinabing nasira ang buhay niya dahil sa kanya. Pero sinabi ng bida na kasalanan ng bully sabay tuhod sa nabasag na itlog. Patuloy silang naglaban sa gitna ng kalsada habang nagsisigawan tungkol sa kanilang nakaraan. Kalaunan ay umupo silang dalawa sa isang bench at sinabi ni Hoben na hindi pa rin niya bibigyan ng pera si Ji-hyuk. Kaya ipinakita ni Ji-hyuk ang video ng isa pa nilang santukan na kagaganap lang. Saka sinabi ng blondie na hati sila sa revenue at 90% sa kanya samantalang 10% lang kay Hoben. Kunwari makikipag-shake hands ang pumayag na Hoben, pero binawi at nag-dirty finger. Dahil alam niyang inuutakan lang siya ni Ji-hyuk. Aalis na sana si Hoben na mas gusto pang magluto ng burger nang sinabi ni Ji-hyuk na 10% sa kanya at 90% sa bida. Kaya biglang lumingon si Hoben na nagtanong kung anong gagawin nila.
At sinabi ni Jihyuk na ebisto nila ang bully na sikat na YouTubers. Kaya nang nag-live si Pakgo na sinasabing gawa-gawa ng dalawa ang santukan nilang nag-viral, at patawa-tawa pa ito sabay pag-giveaways ng mga bagay, ay sinabi bigla ni Hoban na sinungaling si Pakgo at pakitang tae lang ang gawa niya online. Saka naghubad at sinabing yung mga pasa niya sa katawan ay kagagawan ni Pakgo. At magpo-post siya ng kwento sa sariling channel. Dahil dito ay nagtipon ang mga chismoso. Nagalit ang mukha ni Pakgo na naputol pala ang streaming nito. At malakas na sinampal si Hoban sa mukha. Ay hindi lang isa at hindi lang 10, kundi maraming beses na sinampal ng bully ang bida. Pero hindi alam ng bully na naka-live na pala sila dahil sa galing manguha ng footage ni Jihyuk. Nagtitinginan ang dalawang partner na nag-iisip ng kani-kanilang role. Sa isip ni Hoban ay nais ng mga tao na lumaban siya para magkapera pa. Kaya pumosisyon siya ng santukan. Pero sa isip ay sana ay mayroon ng umawat sa kanila. Lalo na at kitang-kita ng bida ang malalaking muscles ni Pakgo, at mukha itong yakuza na isang tires lang sa kanya ay pwede siyang mamatay. Nang sinabi ni Pakgo na nasira na yata ang ulo niya, at binanggit pa ang nanay ng bida, ay nainis si Hoban na bigla na lang dumaluhong para labanan ang malaking tao. Kaya nagulat ang mga manonood lalo na si Jihyuk dahil kawawa siya doon. Hinuli ni Hoban ang paa ni Pakgo at tinulak. Pero madali lang siyang napigilan nito gamit ang isang kamay. Saka binuhat ang kawawang Hoban na tinapon sa lupa. Kaya napaisip si Hoban na ganun pala ang makipaglaban. Nakita niyang paparating pa si Pakgo para bugbugin siyang lalo. At mabubungal na sana siya kung hindi lang nagsalita ang isang tulog na huwag silang maingay. Sumagot si Pakgo. Ngunit nang makitang ito pala si Moon Song Kim na isang MMA fighter ay natigilan siyang natakot. Saka humingi ng paumanhin na tumahimik. Saka bumalik ulit sa pagtulog si Kim at umalis si Pakgo. Nasabi naman ni Jihyuk na natalo man ng bugbugan si Hoban, ay nanalo naman siya ng mga followers sabay tingin sa cellphone. Sa bahay ay nagulat si Pakgo nang makita ang mga chat sa kanya. Naging viral ang pagpalakpak niya sa mukha ng kawawang Hoban. Lalo na nga at ang content niya ay paggawa ng mabuti. Nag-apologize naman si Pakgo. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting humina ang vlog nito. Samantalang naging YouTuber na rin si Hoban. At sinabi sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi naaabot ang pangarap. Nang dalawa na lang sila ay sinabi ni Jihyuk na para makarami sila ng ads revenue ay dapat tumagal ang bida. Kaya nag-research ang bida kung paano nga siya tatagal sa laban. Nakita niyang kailangan niyang matuto ng pakikipaglaban. Ngunit dahil wala siyang oras para mag-aral ng karate at judo o wrestling, ay nanood na lang siya ng tutorial kung paano lumaban. Nakakita siya ng isang karate master na walang subscriber. Pero pagbukas niya ay marami na itong mga video tutorials. Sinabi ng manok na karate master na dapat siyang matuto kung paano sumuntok ng hindi natatamaan. Pero sa isip ni Hoban ay scam na naman yata ito. Kaya iniwan niya ang pinapanood. Nagpaalam na siya sa pagtatrabaho sa McDonald's at nagbow sa manager. Ngunit inasar siya ng manager dahil sa pangarap niyang maging vlogger. Kaya tinignan niya ng matalim ang matabang manager na sinabing nakakatakot siya. Pero sinabi bigla ni Bomi na pogi ito para sa kanya. Saka lumapit ang chicks at nagtanong kung anong number ni Hoban dahil nga aalis na ito at hindi na sila magkikita. Kaya masaya naman ang loko. Nagpalitan sila ng chat at magaling sa pambobola ang bida pagdating sa text. Pero biglang lumapit si Jihyuk na nakita ang malaunggoy niyang ngiti at nagtanong. Nagtanong ulit si Jihyuk kung may napag-aralan na bang pakikipaglaban si Hoban. At sinabi ng bida ang totoo na wala pa. Kaya nagalit si Jihyuk na sinabing isa siyang influencer na may 100k subscribers at kailangan niyang magseryoso sa career. Nag-uusap sila nang dumating si Rumi na sinabing magkalab sila. Nagtanong ang dalawa kung anong motibo ni Rumi. At sinabi ng babae na request daw ng mga tao ito sa kanya na magkalab sila ni Hoban. Sabay masahe sa tenga ng unggoy na maluwang ang ngiti. Biglang pumasok si Pakgo na galit. Dahil daw sa kanila kaya nasira ang career niya at magbabayad ang dalawa. Pumasok ito na sinabing maglaban na daw sila. At sa oras na iyon ay naalala ni Hoban ang sinabi ng pinanood na manok na kapag galit na galit ang kalaban ay talo na ito. Susuntukin sana siya ni Pakgo at isasangga niya ang ulo. Pero nag-flash ang camera ni Jihyuk na sinabing mas mabilis pa rin ang camera niya kaysa sa kamao ni Pakgo. Kaya galit na tumigil si Pakgo. Ngunit sinabing hindi sila tatantanan kahit saan sila magpunta. At pag-alis ni Pakgo ay parehong na-shock ang dalawa. Isang araw ay late sa pagdating si Jihyuk. Kaya nakipag-chat muna si Hoban kay Bomi na kinakachat naman siya at gustong makipagtawag. May dumating na magkasintahan na isang malaking tao.
Mga fans daw ito ng bida at nagtanong kung magkano ang nakuha niya sa viral video na iyon. At sinabi ng bida na wala pa. Tinawag siya ng mga ito sa isang kanto at doon ay hinold up dahil kawatan pala ang mga ito. Dumating si Jihyuk na hinahanap daw siya. At nagpasalamat si Hoban. Ngunit isang suntok lang ng holdupper ay bagsak ang blondie. Kinuha din nito ang cellphone ng bida para daw hindi makatawag ng pulis. Saka sinabing magpayaman ang bida para mas malaki ang maho-hold up nito. Nang nakaalis ang mga kawatan ay sinabi ni Jihyuk na nakuhanan niya ng video ang kaganapan. Kaya may mga comments na nagsasabi na lumaban ang bida. Sinabi ni Jihyuk na dapat balikan ng bida ang mga kawatan at kunin ang cellphone nito para sa mga audience. Kaya tinanggal ni Jihyuk ang hood at nagpost. Kaya pinuntahan ng dalawa ang videoke bar kung saan naroon ang siga. Naalala ni Hoban ang turo ni Manok na kapag right-handed ang kalaban ay magpunta siya sa kaliwa nito. Tumayo ang siga at sinuntok si Hoban. Kaya isinangga ni Hoban ang ulo paharap. Ito yung turo ng Manok na salubungin yung kamao ng kalaban bago pa makuha ang momentum. Kaya hindi nasaktan si Hoban na ipinagtaka ng kawatan. Sinuntok pa siya ng left hand ng kalaban. Na inilagan ni Hoban gamit ang weaving technique na tinuro ng Manok. Ito ay para maiwasan ang pagkakatama ng suntok sa ulo. Sinuntok-suntok pa siya ng siga ng maraming beses, pero umilag-ilag lang si Hoban at habang inaalala ang tutorial ng Manok. Sinabi ng bida na kailangan niyang mabawi ang cellphone dahil naroon ang number ng crush. Saka ipinatama-tama pa ang ulo nito hanggang hindi na makaramdam ng sakit. Kaya maging yung malaking magnanakaw ay nagugulat sa pagiging weirdo ng kaharap. Kasama na rin si Jihyuk na nag-isip na kakaiba palang mag-isip ni Hoban. Kaso ay iisang self-defense tutorial lang ang napanood ni Hoban. Kaya wala na siyang alam pa pagkatapos noon at naging unggoy na naman. Sa isip naman ni Jihyuk ay hindi maganda ang sitwasyon ni Hoban na nabubugbog ng matagal. Iba yung laban nila noon ni Pakgo dahil mabilis lang. Pero tingin niya sa laban na iyon ay matatalo si Hoban. Pero nakita niya ang isang commentor na sinabing mananalo si Hoban. Dahil amateur lang ang kaharap nito. At sinabing masisira ang kamay ng sumusuntok at masasaktan pagkatapos ng adrenaline rush. At hindi nga nagtagal ay nasaktan ang kamay ng magnanakaw na nahiga sa lupa. Kaya hindi makapaniwala si Jihyuk na nanalo sila. Pagkaraan pa ay mas madami ang nag-view sa mga post ng dalawa. Saka nag-withdraw sila ng kanilang unang sahod sa YouTube. Sinabi ni Jihyuk na nagkaswerte lang sila dahil hindi na censor yung santukan na naipost nila. Dahil kapag nangyari ay wala na silang pera. Nasa isang convenience store ang dalawa nang makita nila si Rumi na nagla-live sa labas. At dahil may ketchup ang damit nito ay nagsalamin ang babae. Pero nakita niya sa loob ang dalawang bida at nais idamay sa kanyang vlog. Ayaw ng mga bida na manakaw ang audience nila ng magandang babae. Kaya mabilis silang tumakbo palayo. May nakitang magandang damit si Hoban na nagustuhan niya. Ngunit nagulat dahil napakamahal ng presyo nito. Pero nang lumingon siya ay nakitang nasa loob na pala si Jihyuk na bumili ng bagong damit kahit na sinabi ni Hoban na napakamahal naman. Ngunit nang mag-text si Bomi, ay binili din niya ang jacket at nagpunta sa park kung saan sila magkikita ng babae. Sa park ay sinubukan pang mag-live ng bida. Pero narinig niya ang usapan ng mga tao na siya yung nagpapabugbog para sa pera. At maging sa mga comments ay hati pa rin ang opinyon ng mga tao. May babaeng lumapit na sinabing big fan daw siya nito. Inakala ng bida na siya ang kausap. Pero yung YouTuber na sikat sa likod niya pala. Nagpa-picture ang babae sa sikat na YouTuber kaya feeling naman ng bida ay isang talunan na nasa gilid. May nakitang sexy ang sikat na YouTuber na agad nilapitan at kausapin. Pero sinabi ni Bomi na may kakatagpuin siya. Sabay turo kay Hoban na nagsaya nang makita ang babae. At saktong pareho pa ang jacket nila. Dati sa school ay palaging naiinggit ang bida sa mga lalaking may cheeks. Pero hindi kasi siya mayaman. Saka may mga bully pa na tulad ni Pakgo na kailangan niyang igalang. Pero hindi ito nag-iisa dahil maging si Pakgo ay binubuli din ng mastigasin sa kanya. At naiinis ang bida sa ganitong sistema. Pero nang oras na iyon ay wala na siyang pakialam sa mundo basta ang kasama niya ay si Bomi. Naglakad silang dalawa at napao-anime recaps ang kanilang kamay. Kaya biglang nag-imagine ang bida na asawa na niya si Bomi. At mayroon na silang anak. Ngunit nagising siya nang magsalita ang babae. Nasa cafe sila at nagtatanong ito pero hindi alam ng bida kung paano makipagkwentuhan. Nakita ng mga tao ang pareho nilang sweater at may nagsabi na masyadong maganda ang babae para sa bida. Kaya naiinis ang babaeng si Lee na palaging sinusundan ang bida. Nagtanong si Bomi kung saan sila pupunta kalaunan. At dahil walang maisip si Hoban ay nagtanong ang babae kung anong hobby nito.
Pero wala din siyang maisagot. Kaya tumayo si Bomi na humingi ng pasensya dahil nasayang ang oras ni Hoban. Inakala kasi ng babae na masaya siyang kausap tulad sa text messages nila. Pero parang hindi naman interesado ang lalaki. Sumagot si Hoban na wala siyang gaanong masabi dahil first time niyang makipag-date sa babae. Naging busy siyang masyado dahil mahirap kaya walang na-develop na hobby. At natatameme siya sa nerbiyos dahil kaharap niya ang isang babaeng tinuturing niyang Diyosa ang ganda. Kaya nagulat ang babae sa sinabi ng bida. Napansin ng babae na pinagpapawisan ang lalaki. Kaya sinabi pa ni Hoban na sinadya niyang maupo sa bandang inaabutan ng init ng araw para hindi mainitan si Bomi. Napangiti ang napabilive na babae. At magkasama ulit silang lumabas suot ang jacket na magkamukha. Dahil sa nakita ay napangiti naman si Lee na sinabing very good. Sa labas ay may nakausap sa phone si Bomi. At nang matapos ay sinabi ni Bomi na ito yung kababata niya na best friend niya noon. Kaso ay naghiwalay sila nang lumaki na sila. Sinabi ng babae na pareho sila ni Hoban ng pinapasukan na paaralan. At ito daw si Moon Song Kim. Kilala ito ng bida na isang rising star MMA fighter. At hindi siya makapaniwala na magkaibigan sila ni Bomi. Muling nag-imagine ang bida na umuwi si Kim at binati ang asawa na si Bomi. At may mga anak na sila. Tapos nagtanong pa daw ang babae kung ano ang ginagawa ng bida sa bahay nila. Sabay sabi ni Kim na isa lang itong talunan na tao. Para lang magpabida ay sinabi ni Hoban na magkaibigan sila ni Kim. Ngunit alam niyang kahit kailan ay hindi. Pero biglang dumating ang malaking tao na nakita siya ng ituro ni Bomi. Kaya akala niya kung lagot na siya. Lalo na nang magtanong si Bomi kay Kim kung friends nga ba sila ni Hoban. Napakamot si Kim at sinabing magkaibigan siguro sila dahil pareho naman sila ng classroom. Magalang naman sa pagsagot si Hoban nang sabihin ni Kim na siya yung bagong YouTuber. Mukha siyang napakabait at cool. Pero sa isip ay nag-aalanganin at natatakot. Naglakad silang tatlo at feeling ng bida ay siya yung panabla. Kaya nagdahilan siyang sumakit yung ingrown ng paa niya, saka siya agad na tumalikod at kunwari umika-ika na umalis. Kaya nalungkot si Bomi na tinignan siya. Kaso ay naroon lang pala sa tabi si Jihyuk na kinukunan sila ng video. Napasigaw siya sa gulat pero sinakal siya ng blondie saka sinabing sayang ang chance niya na nakasama na nga niya ang babae ay umatras pa. Pumalag si Hoban at sinabing hindi daw siya karapat-dapat dahil mas bagay sina Kim at Bomi. Isa lang daw siyang mukhang ingrown na balakid sa kanila. Sinabi bigla ni Jihyuk na ang pag-ibig ay parang isang tournament. Na maraming mga lalaki ang maglalaban para sa pag-ibig ng isang babae. Saka sinabing kapag sumuko na siya ay talo na talaga. Si Bomi daw ang nagtawag ng date nila. Siya ang bayad ng kape. At malungkot pa ang mukha nito pag alis niya. Kaya dapat daw niyang maging matapang para manalo sa pag-ibig nito. Dahil dito ay napaiyak si Hoban na niyakap pa si Jihyuk na sinabing mabuting kaibigan. At buong tapang na umalis si Hoban para puntahan si Bomi. Kaya agad hinanda ni Jihyuk ang kamera nito sa katumatawang tumakbo na sinabing ayaw niyang maging kaibigan si Hoban. Pero nagulat siya sa kasunod na nakita. Dahil nasa harap na nina Bomi at Kim si Hoban. Sinabi nitong ayos na ang ingrown nito. Kaya nagtaka ang dalawa dahil hindi naman basta-basta nawawala ang ingrown. Tumayo si Kim saka nagpaalam na. Magsasanay pa kasi siya para sa kanyang susunod na laban. Kaya naisip ng bida na hindi naman pala sila nag-date. At pinag-iisipan pa ng masama ang sarili. Sinabi ni Hoban na magkita sila sa school ni Kim. Kaya sumagot si Kim na magaling daw na fighter ang bida base sa napanood nitong laban niya sa viral hit. Yung pagpigil niya ng impact, at ang kulang na lang ay yung kasunod na pag-atake. Pero sinabi ng humble na Hoban na ginaya lang niya yung turo ni Master Manok. At sinabi pa ni Kim na hihintayin niya ang next upload ni Hoban. Nang dalawa na lang sila ay natorpe ulit ang bida na panay kuskus ang kamay sa pantalon na nag-usok pa. Saka nagtanong siya sa babae kung anong type. Yung honest na tao daw ang gusto ni Bomi na kinaunggoy niya. Sasabihin sana niyang si Bomi ang type. Pero nahuli niya ang ulo ni Jihyuk na naroon pala. Pero nakita niyang bukol ang mukha ng kasama. Saka sinipa ng dumating na Pakgo. Salamat daw sa pag-live ni Jihyuk dahil nahanapan sila. Sinabi agad ni Hoban na umalis na si Bomi. Pero nahuli agad ito ni Pakgo at kinwilyuhan at sinabing lamog ito ngayon. Naalala ni Hoban ang turo ng Master Manok na huwag maging mainit ang ulo. Kaya hinamon niya si Pakgo na sinabing gusto ba nitong matalo uli. Kaya iniwan ni Pakgo ang babae at mabilis na sumuntok. Sinalubong ito ng ulo ni Hoban para bawasan ang impact, pero inuppercut siya ni Pakgo na sinabing napanood na ang galaw niyang iyon. Nahihilo si Hoban habang inaalala kung ano pa bang itinuro ng manok sa kanya.
Nakikita niya ang paglapit ng nag-aalala na Bomi. Sabay naisip ulit ang sinabi ni Kim na next move na hindi niya alam. Nang masolve ang problema niya sa pera ay inakala niyang magiging normal na estudyante na siya. Kaya hindi na niya pinagproblemahan kung paano mag-improve. At ngayon ay binubugbog siya ni Pak Go na muling in-uppercut. Nawawala daw ang sakit ng sugat at naghihilom. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mahihirapan siya dahil nakikita siyang bagbog sa harap ng hinahangaan na babae. Hiniling niya kay Pak Go na pauwiin na si Bomi. Pero hindi payag ang siraulo. Inutusan ni Pak Go ang bida na humingi ng tawad. Kaya lumuhad nga si Hoban na humingi ng tawad. Pero hindi pa rin sapat kay Pak Go na sinabing maghubad daw siya ng pantalon na gawin iyon. Saka sinabing marami na silang viewers. Kaya nagulat si Hoban na napatingala at nakita si Ji-hyuk na nagla-live. Saka umiiyak din ito na bagbog ang mukha. Sinampal ni Bomi si Pak Go. Kaya nagalit ito na hinawakan ng babae at sinabi kay Ji-hyuk na huwag itong kunan ng live. Pero para maligtas si Bomi ay nagtanggal ng pantalon ang bida saka din siya naghubad. Kaya nagulat ang babae at napapatawa naman si Pak Go na sinabing shutdown na ni Hoban ang YouTuber nito. Patawa-tawa si Pak Go ng una. Pero nang tatanggalin na ng bida ang brief nito ay nag-alala ang kalbo dahil baka maban ang channel nito. Pero hindi na niya natanggal ang boxer brief dahil dumating si Kim na binuhat siya na parang sanggol na may diaper. Saka agad na nilapitan ni Kim ang mga siga at isa-isang pinagsusuntok ito. At ni-wrestling pa ang isa. Nagpapaliwanag si Pak Go ngunit hindi na nakinig si Kim at sinuntok ang naitapon na bully. Dumating daw si Kim dahil nakita ang live stream ni Pak Go. Mabilis na nilapitan ni Kim si Bomi at inakbayan at sinabing umalis na sila. Concern ang babae sa kanya pero sinabi ni Kim na ang kailangan ni Hoban ay maiwang mag-isa. Maging si Lee na naroon ay naiyak din sa nangyari at umalis. Kaya naiwan ang ating bida na hubad, nakaluhod at basang-basa sa ulan. Naalala niya noong bago siya sa school at walang ano-ano ay binugbog siya ni Pak Go. Kaya mula noon ay hindi na siya makatingin sa iba ng diretso. At laging nakayuko at na-develop ang bad posture. Kaya sa ilalim ng ulan ay malakas ang kanyang pag-iyak sa harap ni Ji-hyuk. Sa school ay si Ji-hyuk ang ipinalit bulihin ni Pak Go. Sinubukan namang kontakin ni Bomi si Hoban pero hindi ito sumasagot. Nasa bahay pala siyang nanonood ng turo ni Master Manok. At nagsasanay kahit simpleng push-up lamang sabay iyak. At may tinuturo ang Manok na teknik na matatapos niya sa loob ng 1 buwan. Patuloy naman ang pambubuli ni Pak Go kay Ji-hyuk. At kapag magagawa niyang mapahubad ito ay mabibigyan siya ng 50 points. Sa live streaming ay sinabi ni Ji-hyuk na huwag magpunta doon si Hoban, ngunit nang makita ito ng bida ay bigla siyang naroon na kinagulat ni Ji-hyuk. Ibinigay ni Hoban kay Ji-hyuk ang cellphone na nagla-live streaming, saka sinabing kunan siya ng video. Ipinakita ang flashback na hindi pumasok ng paaralan si Hoban. At naka 100k subscribers na din si Rumi. Nagtanong ito kay Ji-hyuk kung nasaan ang kaibigan nito. Ngunit itinanggi ni Blondie na kaibigan niya si Hoban. Saka nag-apply ito sa babae. Inakbayan siya bigla ni Pak Go na sinabing akala kong bestie sila ni Hoban. Kaya nagdahilan si Ji-hyuk na business partner lang. Ngunit hindi naniniwala si Pak Go at sinuntok ng malakas sa tiyan si Ji-hyuk na kinagulat ni Rumi. Saka sinabi pa ng bully na mas naiinis siya kay Ji-hyuk kaysa kay Hoban dahil para itong parasite na dumidikit lang ito sa mas malakas sa kanya. Ganon din ang tingin ng iba pa sa kanya, pero sa isip ni Ji-hyuk ay doon kasi siya magaling. Nakikita niyang mas sumisikat si Pak Go kahit na masama ang ugali nito. Samantalang nababawasan ang followers ni Hoban dahil wala na siyang bagong upload. Sinabi ni Pak Go na gumawa si Ji-hyuk ng paraan para maibalik si Hoban at mabuli nila para maging 1 million subs na siya. At gagawin pa siyang cameraman ulit niya. Kaya pumayag si Ji-hyuk na nais lang makasurvive. Kaya pinuntahan ni Ji-hyuk ang nanay ni Hoban sa hospital at nagtanong kung nasaan ang anak. Nalaman tuloy ng ina na hindi pala pumapasok si Hoban ng 1 buwan. Hindi na daw maalala ni Ji-hyuk ang tirahan nila dahil magkakamukha yung daan. Pero nagsaya nang binigay ng ina ang address. Dahil hindi niya nadala si Hoban sa school ay binugbog siya ni Pak Go at pinagsasampal sa harap ng camera. Sinabi ni Pak Go na sabihin nito na dumating si Hoban. Pero kabaliktaran ang sinabi niya na huwag dumating si Hoban. Kaya nagalit si Pak Go. Naalala pala niya nang magkausap sila ng ina ni Hoban, na sinabi daw ng bida na nag-e-enjoy na siya sa school dahil may bagong nakilala na kaibigan. Kaya na-touch si Ji-hyuk na nabitawan ang kinasulatan ng address. Habang binubugbog ay alam niyang backstabber siya pero tinuring pa rin siyang kaibigan ni Hoban. At yun na yung part na biglang dumating si Hoban para sa kanya.
Ibinigay ang cellphone at binati ang mga viewers sa kanyang pagbabalik. Sinabi pa niya ang title ng video na paano talunin ang normal na tao. Inutusan niya si Ji-hyuk na kunan lahat ng moves niya. Sabay pakita ng kamay na maraming sulat. Gumalaw-galaw ulit si Hoban ng dating galaw na nakita na ni Pak Go dati kaya malawak ang ngiti nito. Ipinakita ang nakalipas ni Hoban na nagmakmak siya sa kwarto at naging unggoy na umiiyak. Pero pagbukas niya ng channel ni Master Manok ay may bago itong upload. Una ay tinuruan siyang magpalaki ng katawan gamit ang protein. Agad siyang gumiling ng karne at ininom kaya siya nasuka. Pero sinabi ni Master Manok na mayroon ng protein shake. Pangalawa ay kailangan niya ng willpower. Gamit ito ay nagawa ni Hoban na magpalakas ng katawan kahit nahihirapan. Pangatlo ay stamina. Kaya sumali sa swimming sport ang bida para mas tumagal. At sumusuntok siya sa paglangoy imbes na pagsagwan dahil ito ang turo ni Master Manok. Pero sa bathtub pala ito ginawa ng bida. Sinabi ng manok na hindi agad magbabago ang katawan niya sa loob lang ng 1 buwan. Pero ang kailangan pang isa ay ang pagkakaroon ng teknik. Nasabi ng manok ang sagot ng isang pro boxer na kamukha ni Tyson, na ang unang dapat pag-aralan ng isang estudyante na binubuli ay hindi pagsuntok, kundi ay ang pagsipa ng mababa na kahalintulan ng right hook. Kaya nagsanay ng 10,000 low kicks ang bida gamit ang plastic bag. Kapag ma-execute daw itong mabuti ay magkakaroon ng resulta. Kaya mabilis na nilapitan ni Hoban si Pak Go at sinipa ang paa nitong nasaktan. At nasaksihan ulit ito ni Lee na naroon. Pero natawa si Pak Go na sinabing hindi daw low kick ang ginawa ng bida. Pero sinabi ng top fan nilang nag-comment na good job sa bida. At sinuportahan pa ni Kim na ang upgraded low kick ay calf kick. Kaya nasaktan pa rin si Pak Go. Sa isip ni Kim ay maging mga pro fighters ay pwedeng mahirapan sa first round kapag natama nito. Saka nag-subscribe siya kay Hoban. Kaya subscribe ka na rin. Sumugod si Pak Go na galit, kaya natakot ang bida at naalala na ang pagtakbo ay self-defense pa rin. Tumalon-talon siya sa mga mesa at nang mabigyan ulit ng pagkakataon ay sinipa ang paa ni Pak Go. Nagtataka si Kim dahil hindi daw ginagawa ng bida ang next step. At maraming nanonood ang nag-iisip na low kick lang yata alam ng bida. Kunwari susuntok si Hoban na muling nag-low kick. Pero na-check ni Pak Go ang sipa niya at nagalit na pinagsusuntok siya. Pero nagawa pa rin niyang mag-weaving para makaiwas. Saka paulit-ulit na low kick ang ginamit ni Hoban hanggang masaktan ang paa ni Pak Go. At nang sa paa na nakafocus si Pak Go ay doon na ini-apply ng bida ang nalaman nito sa paglangoy. At nag-overhand hook siya gamit ang kaliwang kamay at natama ng mukha ni Pak Go na naitapon. Naging duguan ang kamao ni Hoban samantalang nawalan ng malay si Pak Go. Nagalit ang mga tao ni Pak Go. Pero pasigaw ding nagalit si Ji-hyuk na sinabing mananagot sila. At natahimik ang mga ito na tumayo lang. Dahil naroon pala si Kim na nakatayong gorilla. Sinabi ni Kim na magiging malakas din si Hoban at tumigil na sa pag-iyak. Naging unggoy pala ulit si Hoban. Pero masayang sumigaw na mag-subscribe ang mga viewers. Kalaunan ay hindi rin pumapasok si Pak Go. Samantalang naging 150k na ang followers ng bida at nagka-play button na. Saka nagpakita ng new move. Nagpunta siya ng hospital at binisita ang ina na binigyan ng sweater. Sinabi ng ina na bumisita ang bestie niya doon. At saktong nasa labas si Ji-hyuk na nakikinig. Pero ang sinabi ni Hoban na kaibigan ay si Kim kaya nabasted si Ji-hyuk. Paglabas ng bida ay naisip pa rin niyang may isa pa siyang kaibigan. At ito si Ji-hyuk na nagseselos kay Kim kaya sinuntok siya sa ulo na hindi nasasaktan. Nag-usap sina Hoban at Ji-hyuk at sinabi ng Blondie na hindi siya gaanong marunong ng advanced editing. Kaya kailangan nila ng magaling na editor. Kaya nag-hire sila online ng kung sino ang magaling sa pag-edit. Mayroon namang mga nag-apply na kinausap ng mga bida. At isa sa mga followers ang kapag magsalita ay parang matanda. Ayaw sana ito ni Ji-hyuk dahil matanda. Ngunit nakachat na ito ni Hoban at gumawa sila ng promise. At biglang nagsalita si Lee na siya pala yung kachat nilang parang matanda na editor. Tinuro ni Ji-hyuk si Lee na hindi makapaniwalang siya yung kausap nilang matanda. Pero bigla siyang nag-blush nang hawakan ng babae ang hintuturo niya. At naglaro ang utak nito ng bahay-bahayan at anak-anakan kalaro si Lee bilang asawa nito. Ngunit nagising na lang siyang naglalaway na kinakausap ni Lee. Hindi pa opisyal na tinatanggap ni Hoban si Lee na editor nito. At feeling ni Hoban ay may kulang sa kanyang mga upload. Kaya tinuro ni Lee yung part ng video na hinatak ni Kim ang brief niya na kulang daw ang color correction. At nahiya si Hoban na sinabing tanggap na si Lee bilang editor. Nagtanong sila kung bakit sa kanila pa nag-apply si Lee dahil magaling naman ito.
At sinabi ni Lee na buhat nang makita niyang lumaban si Hoban kay Pakgo ay nais na niyang sumali. Nakita rin ni Bomi ang pag-post ni Hoban ng bago nitong editor, kaya nalulungkot siya dahil hindi na siya tinetext ni Hoban dahil sa nangyari sa park. Habang naglalakad ay nagulat siya nang makita ang mga nabugbog na mga tao na kinalat na parang mga tae. Saka pinakita si Taehon na addict sa kumyong game na siyang dahilan ng pagkakabugbog ng mga naroon. Nilapitan siya ng isang galit na lalaki pero dahil na game over sa laro, ay hiningan niya ito ng 100. Samantala ay pinapanood ni Hoban ang dating laro ni Taehon na dating MMA fighter. Natanggal daw ito dahil sa hindi pagiging sportsmanship. Natatawa si Ji-hyuk dahil taekwondo ang style ng fighting style ni Taehon. Saka sinabing mahuli lang ang paa ng isang taekwondo artist ay talo na ito. Ngunit ipinaliwanag ni Lee ang pagkakaiba ng sport taekwondo at combat taekwondo. Kapag sport ay para sa puntos lang ang sipa ng taekwondo. Pero kapag combat ay pwedeng tigok o mahihilo ang kalaban. Saka ipinaliwanag ang ginawang experiment noon na pinagkaiba ng sipa ng Muay Thai, Capoeira at Taekwondo. At Taekwondo ang pinakamabilis. At sinabi din ng isang pro boxer na Tyson II na mahina ang Taekwondo. Pero may isang tirada na malakas kapag nagawa ng mabuti. Ito ang backflip. Sabay ipinakita si Taehon na pinatulog ng sipa ang kalaban nitong mas malaking tao. Kaya natakot si Hoban na siguradong talo siya kapag makalaban si Taehon ayon sa plano ni Ji-hyuk. Sa school ay naboboring si Taehon at gusto daw maging mayaman. Kaya nilapitan niya ang 2 extra. Saka sinabing maganda ang sapatos ng isang lalaki at gusto itong kunin. Pero dahil ayaw ng lalaki, ay sinipa niya ang kaibigan nito ng axe kick. Kaya walang nagawa ang kaibigan kundi ibigay ang sapatos nito. Natakot pang lalo si Hoban dahil sa sinabing ito ni Ji-hyuk. At siguradong tigok daw siya kapag nakalaban si Taehon. Naglalakad si Taehon sa isang kanto nang nilapitan siya ng mga galit na kaibigan ng binugbog niyang lalaki sa arcade. Nagyabang ang mga ito pero mabilis na sinipa ni Taehon yung mas maliit na nasaktan agad. Sinabi ng malaki na pangbata lang ang taekwondo. Sa kabinalak mahuli si Taehon, ngunit mabilis na umikot si Taehon at sinipa ang mukha ng kalaban. Sasangga daw ang malaking tao pero sinipa ni Taehon sa kabila. At parang machine gun na pinagsisipa ang malaking tao na walang kaya. Nasaktan ng malaking tao na patuloy na binugbog ni Taehon, samantalang kinikikila nito ng 1 milyon ang kaibigan nito. Kaso ay walang maibigay ang kaibigan kaya pinag-aapakan ni Taehon ang malaking tao. Naroon din si Ji-hyuk na marites at kinukuhanan ng video si Taehon. At sa isip niya ay ayaw niyang makalaban ito. Mabuti na lang at nakapagtago siya bago mahuli ni Taehon. Sinabi niya kay Hoban ang nakita. At nag-uusap sila nang biglang nasa harap nila si Taehon na alam na kinunan siya ni Ji-hyuk ng video. Kaya natatakot silang dalawa at nagpalusot si Ji-hyuk na idol nila ang taekwondo. Dumating din ang matapang na Lee na sinabing lagot si Taehon sa kanya. Pero nang makitang natatakot si Hoban ay yung maliit na bato ang sinipa niya dahil natatakot din pala. Saka sinabing magsusumbong sa tatay kapag sasaktan siya. Sinabi ng 3 na tatanggalin nila ang nakuhang video ni Taehon. Saka aalis na sana ang 3 pero sinabi ni Taehon na kilala niya ang mga bida bilang viral hit. At nais nitong kunin ang kanilang channel kung ayaw siyang labanan. Saka sinipa nito si Ji-hyuk sa tiyan na agad natamba. Alam ni Hoban na tinitira ni Taehon ang kaibigan ng mga binubuli nito para maisip nilang wala silang silbi. Saka patuloy na hinamon si Hoban habang sinasaktan si Ji-hyuk. Nais kunin ni Taehon ang YouTube ng 2 pero ayaw ni Ji-hyuk. Sinubukan namang umatake ng calf kick ni Hoban pero nasipa siya sa mukha. Sinubukan niya ang overhand punch pero nasangga ng sipa ni Taehon. Kaya napakamot ito na sinabing suko na siya. At tinanggap na natalo at ibibigay daw ang YouTube. Pero sinampal pa siya ni Taehon na nagtanong kung anong iniisip ng bida. At sa isip ni Hoban ay immune na siya sa pangbubuli. Na-hospital si Ji-hyuk at sa hospital ay sinabi niyang ayaw ibigay ang channel kay Taehon. At na-inspired siya noon nang matalo ni Hoban si Pakgo at naisip na kahit mahina ay pwede palang manalo. At nagtanong kung wala bang pride si Hoban para labanan si Taehon. Ngunit sinabi ni Hoban na natatakot siya dahil magkaiba sina Pakgo at Taehon. Paalis na si Hoban nang dumating si Lee. Nais sanang samahan ni Lee si Ji-hyuk ngunit masaya ang lalaki na sinabing nais na muna niyang mag-isa. At pagkaalis ng babae ay hindi napigilan ni Ji-hyuk ang maiyak. Dahil naalala nito noong nabugbog siya sa harap ni Lee at gusto sanang magpapogi. Pero naging bagbog ang mukha. Hindi niya alam na naririnig pala ito ni Hoban sa labas at naalala ang sitwasyon noong kasama niya si Bomi. Nagpunta siya ng arcade kung saan nagkukumyong si Taehon.
Sa kanilabanan ang naglalarong Taehon at tinalo ito ng Tekken. Kaya galit na tinignan ni Taehon ang nakalaban sa kumyong na bida. Sinabi ni Hoban na naroon siya para ibigay ang YouTube channel. Pero hindi pa sa oras na iyon dahil kailangan niya ng 1 buwan para magsanay. Sinabi ni Taehon na nais na niyang kunin ito ngayon. Pero hinamon ng bida si Taehon na natatakot ba siyang bigyan ng 1 buwan na magsanay para lumaban. Kaya sinipa ni Taehon ang screen na nasira at pumayag. Nakwento ni Hoban ang nangyari sa mga kasama at naisip ni Lee na papaluan si Taehon kapag may ginawang masama kay Hoban. Agad na nagpaalam si Hoban dahil kailangan niyang magsanay. At muling pinanood si Master Manok na nagturo kung paano talunin ang isang taekwondo artist bilang isang ordinaryong tao. Pero nag-alala si Hoban nang sinabi ni Master Manok na walang paraan para matalo ng ordinaryong tao ang isang taekwondo master. Ngunit kapag ito lamang ay official match sa ring. Subalit kapag away kanto ay mayroong paraan. Kailangan lang niyang maghanap ng lugar na mapipigilan ang paggalaw ng paa ng kalaban. Kaya naisip ng bida na labanan si Taehon sa araw na may ulan. Saka din siya nag-training agad ng calf kick at ng overhand punch sa bathtub. Pero kulang pa daw iyon dahil 40% chance lang ang panalo niya. Kaya tinuruan pa siya ni Master Manok ng pagtackle o rapist mode. At nagpunta ng tubig si Hoban para palakasin ang katawan laban sa pressure ng tubig. Kailangan din niyang palakasin ang core muscles. Kaya nang puntahan ni Ji-hyuk at Lee ang bida ay wala sa kwarto. At nagulat ang blondie nang makitang nakabitin ito sa closet niya. Tapos naka-live pa siya kaya kita ito ng mga followers niya. Kasunod na ginawa ni Hoban ay ang pag-train ng abs nito gamit ang isang mabigat na bag. Kasabay ng pagsasalita ni Lee ang sinasabi ni Master Manok. Saka tinanggal ang damit at pinag-aapakan ang abs ni Hoban para daw mas lumakas. Pero naiinggit si cameraman dahil nasasagi ni Hoban ang paa ni Lee. Pagkatapos ng 1 buwan ay nakahanda na si Hoban para sa laban na inakalang uulan pero hindi. Kaya naiiyak siyang nagdasal ng ulan, pero naging maganda ang panahon kaya nag-alala si Hoban na alam na matatalo. Bigla niyang tinakbuhan si Ji-hyuk na sinabi sa mga viewers na hindi alam kung bakit umalis si Hoban. Nanonood pala si Taehon sa isang CR na naisip na bakla ang bida. Ngunit biglang may nagtapon sa kanya ng tubig. At paglingon niya ay ito pala si Hoban. Saka binasa pa ni Hoban ang paligid gamit ang hose. Kaya nadudulas si Taehon, at sinabi ni Hoban na mag-like na kayo sa video kung ayaw niyong bugbugin ko kayo ng rapist mode. Agad umatake ang bida pero nasuntok siya ni Taehon na sinabing hindi lang sipa ang alam niya. Kaya napa-atras ang nahihilong Hoban, at tinanggal din ni Taehon ang relo para maghanda. Saka pinagsasapak ang mukha ni Hoban na parang pumapalakpak ng puwet. Ngunit nagawang makaganti ng bida gamit ang calf kick at nasaktan si Taehon. Gumamit pala ito ng anti-slipper when wet na sapatos, at na-endorse pa ito sa mga viewers na bilihin na rin nila. Umatake ng mga suntok si Taehon na mabilis na inilaga ni Hoban. At nagtataka siya dahil kahit madulas ang sahig ay nagagawang makabalance ni Taehon. Saka panataman ng mga suntok ang mukha ni Hoban at napagtanto na nasa ibang level ang mga pro fighters. Muling sumipa ng calf kick si Hoban na kinatigil ni Taehon. Nasaktan at napapagod na si Hoban. Sinabayan niya ulit ang pag-atake ni Taehon ng calf kick, pero nasusuntok ng malakas ang mukha niya. At paulit-ulit itong nangyayari na sumisigaw pa siya bago umatake. Kaya napagtanto ni Ji-hyuk na baka mina-mindset ni Hoban ang kalaban tulad ng ginawa kay Pak Go noon at may iniisip na bagong teknik. At tama siya dahil nag-fake ng calf kick si Hoban pero biglang galaw rapist ang ginawa niya, at nahawakan ng mga hita ni Taehon. Sinabi ni Master Manok na nagkamali siya noong huli dahil hindi niya nahawakan ang dapat niyang hawakan, kaya siya madaling napigilan ni Pak Go. Ngunit sa pagkakataong ito ay na-execute ni Hoban ang double leg tackle, at natomba si Taehon na nagulat. Naalala niya ang instruction ni Master Manok na huwag bugbugin ng suntok ang kalaban na pro, kundi ay hawakan ang collar ng jacket nito, at pigain ang leeg ng kalaban gamit ang cross choke. Ito pala ang gamit ng pagbitin niya noon sa closet. Nagbibilang pa siya at hinihintay na mahilo si Taehon. Ngunit nakatsalaks lang ito na nakangiti at nalaman na ito daw pala ang tunay na balak ni Hoban sa kanya. Kaya nasuntok ulit ang bida. Kailangan daw kasi ng pasensya sa pag-execute ng teknik na ito. Kaya muling naitapon si Hoban palayo. Saka lumapit si Taehon na ipinakita ang isang sapatos ni Hoban na hawak na niya. Masaya ito dahil magagamit na daw niya ang taekwondo teknik, saka din isinuot ang sapatos. Samantalang naalala ng bida ang utos ni Master Manok na tumakbo na siya. Ipinakita sina Bomi at Kim at pinapanood ng lalaki ang video ni Hoban.
Naiinis si Bomi na kunwari hindi interesado, pero nang sabihin ni Kim na natamba niya si Taehon ay naging interesado ito kung nanalo si Hoban. Pero sinabi ni Kim na hindi na-execute ng bida ang tamang cross-choke saka pinatay ang video. Sa isip ni Hoban ay wala na siyang pag-asa para manalo. Saka humingi ng tawad sa mga followers dahil sa pagkatalo. Ngunit nagising siya sa sigaw ni Ji-hyuk na gawin niya ito para magkapera. Kaya muling tumayo si Hoban para mangmanyak attack. Ngunit feeling niya ay malayo masyado si Taehon. Saka pa siya nasipa ulit sa tiyan ng malabundol ng sasakyan na sipa ni Taehon. Kaya naglaway ang bida na hindi daw makahinga. Pinigilan siya ni Ji-hyuk pero binalak niyang sumuntok, kaya sinipa siya ni Taehon sa mukha. Calf kick naman pero bagbog ang mukha ni Hoban sa combo kick ni Taehon. Nag-axe kick pa ito patungo sa kanang paa ng bida. Para daw mapigilan ito sa pag-calf kick. At ginamit ni Taehon ang deadly blow nitong back kick. Kaya naitapon si Hoban na nawalan ng malay. Nilapitan siya ni Taehon na sinabing nasira siguro ang dalawa niyang tadyang. Pagkatapos ay oras na sana para singilin niya si Ji-hyuk ng pag-transfer ng YouTube channel sa kanya. Pero muling tumayo si Hoban na sinabing malakas ang back kick ng taekwondo. Pero ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa mga nanonood at umastang lalaban pa. Naiyak si Ji-hyuk na sinabing tumigil na si Hoban para hindi mamatay at hayaan na ang pera. Pero naalala ng bida ang sitwasyon nila ni Ji-hyuk. At sa isip ay hindi tungkol sa pera ang pinaglalaban niya sa oras na iyon, kundi ay pride. Pangiti-ngiti naman ang bully na confident pa rin sa sarili na muling nag-spinning kick pa-atake kay Hoban. Pero naglambitin na umilag si Hoban. Ito daw pala yung gamit ng training niya noon na pagbitin na parang unggoy at pinaghirapan niya ng 1 buwan. Saka mabilis na pinatungan si Taehon na bumagsak. Saka mabilis din na hinuli ang jacket sa likod at binuhat na parang sako ng patatas. Hinila niya ito ng ubod lakas kaya nasakal ang hindi na nakagalaw na Taehon. Napanood ito ni Kim na sinabing perfect ang pagkakagawa ni Hoban na galit ang mukha. At naalala niyang ganon din ang pagkatalo ni Taehon sa ring noon gamit ang baseball choke technique. Nagtatap si Taehon, pero dahil walang alam si Hoban dito ay wala siyang pakialam. Masaya si Ji-hyuk sa pagkapanalo ni Hoban, pero agad ding lumapit para umawat dahil natitigok na si Taehon na parang tae. Dahil daw sa adrenaline rush kaya hindi marinig ni Hoban ang pagpigil sa kanya ng nasa paligid, at ang naririnig lang niya ay ang turo ni Master Manok na kailangang mawalan ng malay ang kalaban bago siya tumigil. Hanggang mawalan na nga ng ulirat si Taehon na tinapon niya sa sahig. Kaya napanaginipan ni Taehon ang pagkatalo niya noon sa official fight. Ngunit nagising siya dahil hinawakan siya ng dalawa na ayaw siyang iwan ng ganon. Natakot ang dalawa at agad na sinakal ni Taehon si Hoban. Pero sinabi ni Hoban na nag-alala din sila sa kanya. Saka ibinigay ang relo ni Taehon na alam niyang mahalaga sa bully. Kaya tumigil ang bully, saka din siya iniwan at naglakad paalis. Sinabi nitong talo siya at hindi na kukunin ang YouTube channel ni Hoban. Pero kapag nakita siya ulit ay tigok ito. Pagkaalis ni Taehon ay nakita ni Ji-hyuk na nagpapawis siya. Kaya bigla silang nag-endorse na ayaw ng mga chicks ang amoy pawis. At ipinakita ang isang body spray for men. Saka sila nagsaya sa tagumpay. Mabilis naman itong na-edit ni Lee at na-i-post online. At muling nagpasalamat si Hoban sa mga fans. Saka patuloy lang sila sa routine ng pagiging YouTuber. Napanood ni Bomi ang upload ni Hoban kahit na nagtitinda ito ng bigwa. At nagulat siya ng isang mataba at malaking lookism ang hinihingi ang phone number niya. Pero ayaw ng babae dahil si Hoban ang gusto niya. Kaya ibinigay na lang niya ang maraming burger sa customer na baboy. Sinubukan pa nitong kunin ang number ni Bomi pero ayaw ng babae. Naalala niya noong pinagtanggol siya ni Hoban sa bully na Pakgo, pero iniwan niya ito na basang sisiw na naka-pampers lang. Ipinakita ulit ang pagkapanalo ni Hoban laban kay Taehon, na nagturing lang sa bida na isang laruan at kicking pad. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil si Taehon ang naging tae na kinalat sa CR. In-edit ni Lee ang laban nila pero nag-alala ang babae sa kaibigang boss dahil sa pagkakabagbog sa ginagawa nilang content. Nagkakaproblema ang mga nagbebenta ng karne sa palengke dahil sa nagkalat na karne. Baka daw mahirapan silang may benta ang mga naikalat na karne. Ipinakita na ang malaking tao na YouTuber na binuhat ang malaking karne ng baka. At habang naglalakad ay pinapanood nito ang laban ni Hoban sa YouTube. Ito si Mang Gi-hwang, isang YouTuber na Korean wrestler, at inisip nitong kung matatalo niya si Hoban ay sisikat din siya sa YouTube. Sa paaralan ay masayang nag-usap ang dalawang bida na Ji-hyuk at Hoban. Bilib daw si Ji-hyuk na dahil ayos lang si Hoban samantalang siya noon ay na-hospital sa isang back kick lang ni Taehon.
Nasabi bigla ni Hoban na feeling niya ay hindi talaga bully si Taehon at may masama na experience lang ito. Napagtanto daw niya ito noong ibalik niya ang relo ni Taehon dahil sa ekspresyon din ni Taehan. Sinabi ni Ji-hyuk na noong maglaban sila ni Taehon at nakatulog ang taekwondo, ay naging sikat daw ito dahil mukha daw siyang gwapo kapag tulog. At kung YouTuber lang daw ito ay baka may 200k followers siya agad. Kaya nainggit si Hoban na sinabing tae ni Taehon dahil mas gwapo ito. Habang nagsusulat si Lee ay biglang may nagtapon ng peking ahas sa mesa niya kaya ito nagulat. Ito pala yung mga vloggers prankista na bully sa paaralan niya. Binalak kunin ng naiinis na Lee ang cellphone nila, pero tinulak lang ang mas maliit na babae na natambas sa sahig. At pinagtawanan pa ito ng mga bully sa Baikan Chow sa channel ni Hoban. Kaya tumayo si Lee na sinubukan ng overhand punch. Pero loko ang bully na isinangga ang ulo tulad ng ginawa ni Hoban. Kaya nasaktan ang kamao ni Lee. Binuhat ng isang babae si Lee na parang walang bigat at sinabing tumigil na ito sa pagiging cute. Kaya sumagot si Lee na hindi niya magawa. Saka ito naluluha. Pumasok naman daw si Ji-hyuk na nagpapogi para ipagtanggol si Lee. Pero maging siya ay bagsak sa sahig at kasama sa pinagtripan. Dumating ang galit na Hoban na hinawakan ng kamay ng bully na first year. Pero sinabi ng bully na maliit lang pala ang bida. Nagtanong si Hoban kung sinuntok nila si Ji-hyuk. Kaya sinabi ng prankster na kasalanan nito. Para maging mukhang siga ay ginaya ni Hoban si Taehon na humingi ng 100 yen. Na agad ibinigay ng mga prankster at sinabing gaya-gaya ang bida. Nainis si Hoban na susuntukin na sana ang mga prankster, pero dumating ulit si Kim sa likod niya kaya natakot ang mga bully. Dapat daw ay nagpatulong na agad si Hoban kay Kim noong una pa lang. At masaya si Lee na hindi sila naglaban-laban. Nagtanong si Ji-hyuk kung anong channel ng mga bully sa classroom niya. At sinagot ni Lee na puting kamatis, ay este comedy crew pala. At nagpa-prank sila sa kalsada pero delikadong content. Nagalit bigla si Ji-hyuk na sinabi kay Hoban na binubuli nila si Lee pero walang ginawa ang bida. Pero sinabi ng sumagot na Hoban na galit din siya sa mga prankster. Hinawi ni Hoban ang buhok ni Lee at nagsorry dahil natatakot siya kanina. Pero tuturuan niya ang nag-blush na babae kung paano ipagtanggol ang sarili. Ipinakitang nag-usap sina Hoban at Kim ay labis ang pagpapasalamat ng bida. Pero sinabi ni Kim sa kanya na tawagan din ito si Bomi dahil para daw siyang multo na biglang naglaho sa babae. Naalala tuloy niya ang nakakahiyang pangyayari nang maghubad siya sa harap ni Pak Go na kasama si Bomi. Sa higaan ay handang-handa na si Lee sa doggy-style stretching niya habang kinikilig dahil kinausap siya ni Hoban. Sa kanya pinanggigilan na pinagsusuntok ang kawawang cat doll. Walang kiyeme na nag-text siya sa crush at naisip na magdahilan ng ginseng. Samantala sa trabaho sa Wakdo na maliit ang sweldo, ay pinagtitiisan ni Bomi ang pakikiharap sa manyak na stalker. At nagpasalamat siya pag alis nito. Ngunit nagulat siya nang magsalita si Hoban na nag-order ng strawberry pie. Kaya masungit niyang sinabi na wala silang ganun. Pero nag-serve ang babae ng off-menu na wala sa Wakdo. Naisip ng napahiyang Hoban na aalis na sana pero kakainin muna niya ang hinanda ni Bomi. Masaya si Bomi na binisita siya ni Hoban kaya bigla siyang napatawa ngunit agad pinigilan. Nakita ito ni Hoban at naging malakas ang loob at ginawa itong clue para mas kausapin si Bomi. Sinabi ni Bomi na may bagong editor na pala si Hoban. Kaya sinagot ni Hoban ang pangalan ni Lee na isang first year. Nagtanong si Bomi kung cute ba si Lee. Sabay ngiti ng kakaibang ngiti ng nagseselos na babae. Kaya nag-alala si Hoban na hindi alam ang gagawin. Lalo na nang magsalita din si Lee na nasa likod niya na inulit ang tanong ni Bomi kung cute ba siya. Sumagot ang bida na cute si Lee kaya maraming nagkakagusto na lalaki sa classroom nila. Nagtanong si Hoban kung nagpunta ba si Lee para makita siya. Kaya na-conscious si Lee at kunwari nagtanong tungkol sa sinulat nitong lyrics kung ayos ba. Nakita ni Bomi na cute at maganda nga si Lee ng personal. At nagulat siya nang ibigay ni Lee ang ginseng sa kanya sabay kwento na hindi mapakali si Hoban na si Bomi daw ang lumalabas sa bunganga nito. Kaya tumayo ang balahibo ng bida. Ngunit nang nagtanong si Lee kung hindi ba totoo na gusto niyang makita si Bomi, ay napilitan ang lalaki na aminin ito. Kaya napangiti si Bomi, samantalang nalungkot si Lee. Kaya sinabi ni Bomi na e-text siya ng bida. Kaso nang tanungin ulit ito ni Hoban ay kunwari wala siyang sinabi. Nagrason naman si Lee na sumakit daw ang paa sa na-ingrown na kuko kaya ito nagpaalam. At paika-ika na umalis. Ngunit ang totoo ay nagseselos ang kawawang bata. Ganon daw pala ang magrason para lang maging background character. Kunwari pakanta-kanta itong lumabas ng Wakdo. Pero sa kalsada ay naiinis siya na sinipa ang poste. Kaya nasaktan tuloy ang cute nating character.
Naglalakad si Bomi at busy sa cellphone nang biglang may sumigaw sa kanya sabay tapon ng ahas. Kaya nagulat ang babae at natapilok ang paa. Sabay nagpakilala ang mga bully na pranksters na kunwari humingi ng paumanhin. At sinabi nila na gumagawa sila ng prank video para sa YouTube. Pero nakatingin lang ang babae sa kanila na walang kamalay-malay. Nasa kalsada pala sila at may dumating na sasakyan at masasagasaan si Bomi. Samantala ay pinapanood din ng mga bida ang mga video ng comedy crew. At nakita nilang marami silang views. At karamihan sa kanilang biktima sa prank ay pinagpapasensyahan sila dahil sa tamis ng kanilang dila. Pero para sa mga bida ay bully ang tingin sa mga ito dahil sa ginagawa kay Lee. Nang sinabi ni Jihyuk na mahigit 700k ang subscribers nila ay sinabi ni Hobo na mag-prank din sila. Kaso ay sinabi ni Jihyuk na delikado ang prank na niche dahil pwede silang makulong. Sinabi na lang ni Jihyuk na lumaban si Hobo ng 3 araw sa isang linggo, kaya sinakaw siya ng bida. Bigla silang nagulat ng parang multo na lumabas sa kanilang likod ang comedy crew na bully. Saka pinagtatawanan ng mga bida dahil maliit lang daw sila, pandak at mapayat. At hindi rin nagpapalit ng damit na pare-pareho. Minaliit din ang kanilang channel dahil mas kakaunti lang daw ang followers ng mga bida. Saka din umalis ang mga bully. Nasabi na lang sa inis ni Hobo na gagawa din sila ng prank balang araw. Ngunit ipinaliwanag ni Jihyuk na hindi madali ang pag-prank sa mga tao dahil hindi ito scripted. At pwede silang mapahamak, ngunit hindi pala nakikinig ang bida dahil nag-text sa kanya si Bomi. At para na naman siyang nakaunggoy. Kaya naiinis ang dalawa na nakatingin sa kanya. Masaya sana si Hoban pero bad news ang binasa na text ni Bomi. Na-hospital ang sexy na babae at nalagyan ng benda ang paa nito. Kasama din niya ang concern na kaibigang Kim na nagtanong kung anong tunay na nangyari. Nagkwento si Bomi ng nangyari na natapilok siya sa gulat dahil sa tinapon na ahas ng comedy crew sa kanya. Saka pa kunwari pa na nagpaumanhin ang mga ito at nagpaliwanag na prank content ang ginagawa nila. Nakatulala ang babae habang nagtatanong ang comedy crew kung ayos lang na ipalabas siya sa video. Nang biglang dumating ang isang sasakyan. Mabuti na lang at nakapagpreno ito at hindi nabundol si Bomi. Sinabi ni Bomi na ayos lang siya. Ngunit paglingon niya sa comedy crew ay nagulat siya. Dahil mga jablo ang ngiti nila at mag-e-edit lang sila ay okay na. Ito daw ang tunay na kinainis ni Bomi dahil masaya pa ang mga ito sa nangyari sa kanya. Biglang nagsalita si Hoban na nagagalit dahil sa narinig na kwento ni Bomi. Pero sinabi ng nagulat na Bomi na okay na siya. Nagpasensya si Hoban at nag-text sa babae na sorry dahil hindi siya ang nauna sa tabi nito. Agad ding tumalikod si Hoban para umalis kahit na pinigilan siya ni Bomi. Pero sa isip kasi ng bida ay may unwritten rule silang mga talunan na hindi pwedeng umastang siga sa harap ng mas malakas na fighter. At hindi na nila problema ang next na content dahil katabi lang pala nila ang susunod niyang lalabanan. Kaya agad niyang tinawagan ang dalawang kasamang mahina. At nag-live sila para daw kumprontahin ang comedy crew. Nag-iisip si Hoban kung paano talunin ang mas maraming kalaban. At mas na-pressure pa siya nang tanungin siya ni Jihyuk na si Bomi ba ang dahilan kung bakit bigla na lang niyang naisip labanan ng comedy crew imbes na natatakot siya sa mga ito. Ngunit tumanggi ang bida at sinabing hindi niya kayang labanan ng comedy crew ng sabay-sabay. At sinabi niya habang paalis na mag-iisip siya ng ibang paraan para matalo ang mga ito. Patuloy sa pagprank ang comedy crew na nagpanggap na isang siga na yakuza sa isang elevator kung saan takot na takot ang babae na naprank. At nagyosi ang isang kasama nila sa non-smoking area. Kaya hinuli ng mga dumating na pulis. Masaya ang boss ng pranksters na si Hyunsuk dahil marami na naman siyang views at pera. Kaya nang hihingi ng sahod ang mga kasama. Habang naglalakad ay pinagtawanan na naman ng mga bully ang tatlong bida dahil talunan daw sila. Pero hindi nila alam na nasa tabi lang ang mga ito na pinagmamasdan ng lihim ang comedy crew. Sinabi ni Hoban na posibleng may script din ang mga bully sa paggawa ng content nila. At tingin ni Jihyuk sa video na ginawa ng comedy crew sa elevator prank, ay scripted lang ito dahil umabot daw ng 2 minutes ang usapan sa video. Samantalang 7 floors lang ang taas ng gusali. Kaya malaki ang posibilidad na kasama sa prank ang babaeng na prank mismo. Ipinaliwanag ni Jihyuk na kapag nag-enjoy ang nanonood sa prank video ay hindi na nila pinapansin ang maliliit na detalye sa video. Sinabi din ni Jihyuk na yung Yossi prank ng crew ay kasama din na pinaghandaan. Hindi man nila kasama ang mga dumating na pulis. Pero ayon sa investigasyon ni Jihyuk ay hindi tungkol sa Yossi ang itinawag ng mga prankster sa pulis.
kundi ay sinabi nilang kriminal yung nakatayo sa non-smoking area kaya agad dumating ang mga pulis. Kaya naalala nila ang style din dati ni Pacgo na ibang tao sa likod ng camera. Biglang nagsalita si Rumi sa likod nila na inaya ulit silang magkalab. At magpanggap din sila na kunwari natapunan ng kape ang damit ng bubita. Pero hindi daw interesado ang bida sa peke na content lalo na at nasaktan si Bomi dahil sa prank. At sinabi kay Rumi na kung gusto niya ng scripted ay bakit hindi siya makipagkalab sa comedy crew. Nainis si Rumi, ngunit ginawa nga niya ang pakikipagkalab sa comedy crew at kunwari natapunan ng kape ang damit niya. At sa isip ay nagpapasalamat siya sa idea ni Hoban. Pagkatapos ng scripted na video ay nag-usap ang mga lalaki na ginagawa daw nilang milk ang cow ang mga viewers. Kapalit ng peking content na hindi nila alam. Kaya nakisali din si Rumi na sinabing ito ang laro nila na ginagawang uto-uto ang mga followers para sa pera. Inaya ng mga lalaki ang chicks na mag-yosi pero tumanggi si Rumi na sinabing gumawa pa sila ng maraming video. Nagtanong ng idea si Rumi kung anong next content nila. At biglang sinabi ni Hyun Suk na i-expose nila ang viral hit ni Hoban. Hindi daw sila naniniwala na tinalo ni Hoban si Taehon at scripted lang ito. Kapag ginawan daw nila ng reaksyon ng video ni Hoban ay magkaka-issue at dadami ang views nila. At dahil mas malaki ang channel nila ay mas marami silang followers na maniniwalang peke ang mga upload ni Hoban. At saka na lang sila hihingi ng tawad kung nagkamali man sila dahil madali lang naman itong gawin. Ngunit alam ni Rumi na sa gagawin nilang iyon ay magkakaroon ng biktima. At hindi daw handa si Rumi para sa ganoong content. Saka siya nagmamadaling nagpaalam. Kaso ay ipinakita ni Hyun Suk ang nakunan nitong video ni Rumi noong sinabi niyang pinagpeperahan lang niya ang mga supporters niya. Kaya nagulat si Rumi. Binabalak pala ng comedy crew na i-blackmail si Rumi para magkalab sila na siraan ang viral hit. Ngunit biglang ipinakita rin ni Rumi ang footage ng kuha nito gamit ang cellphone ni Hoban. Nakunan din niya ang masamang tae na lumabas sa bunganga ni Hyun Suk. Nakipagkasundo pala si Rumi na kapag makunan niya ng bulok na footage ang comedy crew, ay makikipagkalab ang viral hit sa kanya. Dahil mas naniniwala si Rumi na mas maganda ang future ng viral hit kaysa sa comedy crew. Dumating sina Hoban at ng mga kasama nito, na nakapost habang naglalakad. Ibinigay ni Rumi ang cellphone kay Jihyuk na agad sinalo at nilagay sa gimbal. Saka sinabi pa ni Rumi kay Hyun Suk na kahit mahirap maghanap ng pera, ay hindi siya gagawa ng scripted show para sa mga fans. Sabay kindat, at nag-appear sila ni Hoban na tumangkad sa kagwapuhan. At sa isip ni Hoban ay handa na daw siyang labanan ang tatlong mga prankster. Kaya natatakot ang nagtataka na Hyun Suk kung bakit naging mas matangkad si Hoban sa kanya. Ipinakita noong nanonood si Hoban sa kwarto nito ng tutorial ni Master Manok. Nakamaskara pa rin ito kahit na nasa tabing dagat. Sinabi ni Master Manok na hindi matatalo ng bida ang mas maraming kalaban sa bugbugan bilang beginner. Kailangan daw niya ng maraming skills para magawa ito. Nag-alala si Hoban na sinigawan ng screen. At sinabi ni Master Manok na may paraan para matalo ang mga mas malakas na kalaban gamit ang nature. Katulad ng pag-bluff at intimidation na ginagawa ng mga hayop at insekto. Kagaya ng mga pinagmulan ng lolo ninyo ni Darwin, at ng mga preying mantis. Pinagpatuloy na nilapitan ni Hoban ang tatlong bully na nagtaka kung paano naging malakas ang aura ng bida kumpara noon. Nag-isip pa si Hyun Suk na pwede sigurong tinalo ni Hoban sina Pacgo at Taehon. Maging si Jihyuk ay naisip na kakaiba din si Hoban sa oras na iyon. Ngunit ang totoo ay sinasadya ni Hoban na gawing nakakatakot ang itsura, pero sa loob ay naiihi na siya sa takot. Balak lang niyang mang-bluff at aalis din kalaunan. Pero aksidenteng natanggal ang isa niyang sapatos. At kinuha pa ito ni Hyun Suk at nalamang ito ang nangdagdag ng height ng bida. Pero nagpatuloy lang sa pang-bluff ang bida na sinabing ibalik ang sapatos niya. Tumakbo sina Hoban habang hinahabol ng comedy crew. Nagpunta siya sa makipot na pasilyo, at doon ay sinamantala ni Hoban na gamitan ng head defense ang suntok ng kasama ni Hyun Suk. At mabilis na ginamitan ito ng calf kick at nasaktan ang bully. At sa isip ni Hoban ay nagtaka siya dahil hindi na siya umasa sa napanood na video kundi ay kusa na siyang gumalaw. Pero muling nagtipon ang tatlong bully na kinabahala ng bida dahil inakala niyang hindi gumagana ang sipa niya. Nasabi naman ng nanonood na Kim na tapos na ang laban nila. At tinawag ng kasama niya si Hoban na Shrimp Kid at alam na malakas ang sipa. Pinagmasdan ito ni Kim, at sinabing ang Shrimp Kid ay ginagawa ang pagsipa ng 10,000 calf kick sa loob ng isang buwan. Kaya hindi makapaniwala ang mga katropa ni Kim dahil sa sipag ni Hoban sa pagsipa.
Dahil sa lakas ng sipa ni Hoban ay lihim na nasaktan ang dalawang bully na kasama ni Hyunsuk at namamaga ang mga paa. Hindi kasi sila MMA fighters at mga vlogger na bully lang. Napatanong si Kim kung bakit hindi umaatake si Hyunsuk na hindi naman nasaktan. Kaya sumagot bigla ang master nilang MMA champion na nasa ring. At sinabing dahil nakita ni Hyunsuk ang lakas ni Hoban. Dahil ginagamit ni Hoban ang intimidation laban kay Hyunsuk. Feeling ko na itong master ay si Master Manok. Patawa-tawa nga ang tatlong bully pero feeling nila ay natatakot na sila sa bida. Samantalang si Hoban naman ay nakakaramdam ng kakaiba sa sarili dahil sa adrenaline rush. At nag-iisip ng susunod na pag-atake. Biglang sumigaw si Lee na ginamitan ng baseball choke ang babae na palagi siyang binubuli. At wala pala itong laban kapag mag-isa. Dahil dito ay ginawang rason ng comedy crew na hostage kasi ng mga bida ang babae nila. Kaya ginawa na nila itong dahilan para matigil ang laban. At panalo daw sana sila kung hindi ng hostage si Lee. Pero ang totoo ay umalis silang bahagna ang mga buntot. Samantalang hindi pa rin maunawaan ni Hoban ang bilis ng pagtibok ng puso. At ng kakaibang pakiramdam sa unang pagkakataon ng pakikipaglaban. Nagsaya ang mga kasama niya sa panalo, samantalang siya ay feeling masaya dahil sa pakikipaglaban. Kalaunan ay humingi ng pasensya ang comedy crew sa kanilang mga followers. Ngunit dahil against sa community guidelines ang gawain nila ay natanggal ang kanilang channel. At sa paaralan ay malaya na si Lee na ginagawa ang nais niyang gawin. At hindi na siya binubuli ng mga natakot na comedy crew. Isang gabi ay naglalakad si Bomi pauwi. Habang kachat niya si Hoban na alam ang tungkol sa stalker ni Bomi na mataba. Masaya silang nag-chat-chat, nang biglang mabangga ni Bomi ang malaking tiyan ni Huang at nasaktan ang mukha niya. Tinignan siya ng namamanyak sa kanya na Huang. Ito yung matabang version ni Soshiro sa Kaiju 8. Padila-dila pa ang taba na pangit na nga ay hindi pa mahaba ang dila. Hindi niya nabot ang G-spot ni ate. Saka nito hinawakan ang mukha ng natatakot na chicks. Ngunit biglang dumating si Kim na hinawakan ang kamay ni Huang. Kaso ay palaban din si Huang na sinakal si Kim, kaya nag-alala si Bomi. Pero nilamas-lamas ni Kim ang mga malambot na taba ni Huang sa dibdib. Saka sinabi pa na ganito talunin ng isang gwapong professional MMA fighter, ang isang pangit at manyak na stalker na Korean wrestler. Mabilis na nilock ni Kim ang kamay ni Huang gamit ang armbar technique. Sinabi niyang mag-tap out na si Huang. Pero nagalit si Huang na itinaas si Kim gamit lang ang isang kamay. Pagsampal niya ay wala na si Kim at ang lupa ang natama ni Huang. Sinabi ni Kim na parang baboy damo daw ang kalaban kaya nagtanggal ito ng jacket at pinakita ang muscle. Dahil inis sa mas gwapo si Huang ay nais niyang daluhungin si Kim, pero natamba si Bomi sa lupa. Naistorbo si Huang nang marinig ang malakas na sigaw ng mukhang hindi pa nagsipilyo na bida. Nakita pala nito ang pagkatumba ni Bomi kaya mabilis itong tumatakbo to the rescue. Nag-alala daw ito dahil sa hindi pag-reply ni Bomi sa kanyang text. Pero habang tumatakbo ang bida ay nahuli siya sa leeg ni Huang. At sinakal pa itaas. Saka din malakas na binalibag sa lupa. Ipinakita ang nakaraan ni Huang na isa siyang dating champion ng Korean wrestling na tinawag nilang si Riem. May isang bagay na kinagigiliwan si Huang maliban sa wrestling. At ito ang mga sexy at magagandang babae na pang TikTok kung kumilos. At hinahabol niya ang mga babae na parang gorilya na bagong laya mula sa selda. At ang kinaiinisan naman niya ay ang mga babaerong tulad mo. At binubugbog niya ang mga ito dahil bakit daw sila may chicks samantalang walang chicks si Huang. Inggit ero, magpapogi ka kasi. Kalaunan ay sinabi ni Ji-hyuk kasama si Lee kay Hoban na parang cyborg daw si Huang. Nagmumukmak na naman ang bida sa isang sulok dahil napahiya ulit siya sa harap ni Bomi. Kaya naiinis si Ji-hyuk na palagi na lang si Bomi ang lumalabas sa bibig ng bida. At nagtanong kung anong gagawin ng bida. Pero sa isip ng bida ay natatakot siya kay Huang dahil iba ito kina Pakgo at Taehon. At naligtas lang sila dahil may dumating na pulis. Sinabi pa ni Ji-hyuk na hindi siya noon tinuluyan ni Taehon dahil nakyutan ito sa kanya. Sabay hawak sa ulo ng bida. Pero iba si Huang dahil isa itong baboy ramo. Balak ni Ji-hyuk na itago ang pagkatalo kay Huang. Pero nagulat sila nang makita ni Lee ang post ni Huang na tinalo niya ang walang malay na Hoban. Kaya marami sa mga comments ang nagsasabi ng rematch nila. Nag-aalala si Lee na nagtanong kay Hoban kung lalabanan ba nito si Huang. Pero mariin na sinabi ni Ji-hyuk na hindi niya papayagang mamatay ang bida para patuloy silang makapag-YouTube. Gumawa ng explainer video si Ji-hyuk na aksidente ang pagkatalo ni Hoban kay Huang at hindi nila binalak na ilagay ito sa kanilang content. Kaya hindi na kailangang labanan Hoban ang manyak na baboy. Pero feeling ni Hoban ay may mali.
At mas natatakot siyang patuloy na mamamanyak ng dila ni Hwang ang chicks na si Bomi. Nanunood siya sa YouTube nang makita ang bagong upload ni Master Manok na pinamagatang paano talunin ng isang Korean wrestler. Ipinaliwanag ng Manok na hindi kaya ng beginner na talunin ng isang grappler. Pero hindi din ibig sabihin na ang striker ay talo na sa isang grappler. Walang ibang tutorial si Master Manok kung paano matalo ang isang grappler. Ngunit sa puso ni Hoban ay hindi pa rin siya kontento sa nangyari. Dahil feeling niya ay may kulang. At iniisip pa niyang si Bomi ang dahilan. Hanggang mapagtanto niya kung ano talaga ito. Isang araw ay tinawagan siya ni Ji-hyuk na nakalimutan na ang angkas sana nito. At kinausap si Hoban na sinabing ayos na sila sa mga fans tungkol kay Hwang. Pero sumagot ang bida na lalabanan niya si Hwang. Nagbibisikleta siya at patungo ng palengke. Sa daan ay kinakausap ang sarili at napagtantong adrenaline ng dahilan kaya pala feeling niya ay gustong-gusto na niyang makipaglaban. Kaya sa palengke ay sinigawan ni Hoban ang pangalan ni Taba. Sabi niya ay taba taba taba, baboy baboy baboy. Sa kapaglapit ay hinawak-hawakan ang papaya ni Hwang. Na hinahayaan naman ng bida dahil baka gusto. Saka dumating din si Ji-hyuk para kunan sila ng video. Pinapanood din pala sila ni Taehon habang nag-stretch ang ito at sinabing seryoso pa rin ang mukha ni Hoban. Nagpunta pala si Hoban sa kanyang gym at hiniling ng bida na turuan siya ni Taehon ng back kick. Ngunit ipinaalala ni Taehon ang sinabi na tigok siya kapag nagkita silang muli. Kaya nag-backkick si Taehon at nasaktan ng bida kahit na may dala itong protective bag na may mga libro sa tiyan. Sinabi ni Taehon na tawagan na niya si Ji-hyuk para mag-video. Ngunit sinabi ng bida na hindi ito pang content kundi ay dahil kailangan niyang magsanay. At nang magtanong si Taehon kung bakit naman siya tuturuan, ay sinabi ng bida na dahil taekwondo ang pinakamalakas na naramdaman niya sa lahat ng naging bully sa kanya. At dahil sa narinig ay naging pogi si Taehon na nabato balani kay Hoban. Nag-alala si Ji-hyuk para kay Hoban dahil hindi niya ito napigilan sa pagsugod kay Baboy. Dahil sa adrenaline na naramdaman ng bida ay mabilis niyang ginamitan ng calf kick si Hwang. Pero sinabi ng Taba na wala itong epekto sa kanya. Hindi pa rin tumigil si Hoban sa pagsipa ng maraming calf kick sa paa ni Hwang na parang nakatayong puno lang. Kaya sa isip ni Hoban ay nagsisisi siya sa pagsugod. Nagtanggal ng apron si Hwang na mas lalong kinabahala ng bida dahil para daw siyang sumisipa ng kalabaw. Napatanong naman si Hwang kung anong sipa ang tawag niya doon. Saka naalala ng bida ang advice ni Master Manok na tumakbo ang bida kapag nakaharap ng ganoong mga kalaban. Try mong search si Master Manok sa channel na ito. Dahil hindi natatablan si Hwang ay umatras ng patalikod ang bida na tumakbo ng pabaliktad. Kaya pinalakpakan siya ni Hwang na mabilis daw tumakbo. At sa isip ng bida ay mas nasaktan pa daw siya na sumipa at survival fight na lang ang laban niya. Pero sa isip naman ni Ji-hyuk ay naging malakas na si Hoban. At sinabi sa mga viewers na nagsisimula na daw ang fighting tactics ng bida na hit and run. Parang yung ginamit niyang teknik noong kinalaban niya ang comedy crew. Subalit nagulat si Ji-hyuk nang isang viewer ang nagsabi na mabilis ang mga Syrian wrestlers sa pagtakbo. At ipinakita nga na kahit mabilis ang pagtakbo patalikod ng bida, ay mabilis siyang hinahabol ni Baboy ng pamalo nitong sampal. Dahil araw-araw daw itong tumatakbo ng 30 kilometers. Ngunit alam na pala ito ni Hoban na sinuntok sa mukha ang kalaban. Tinuro sa kanya ni Manok na maging tao o hayop ay madaling maatake kapag tumatakbo. Kaso ay nahuli ng matabang Kim Jong-un ang dalawang kamay ng mas maliit na Hoban. Saka binuhat siyang parang bata at magaan daw ang bida. Nagawang makaalis ni Hoban sa pagkakahawak ng malaking tao. At susubukan sana niya ang baseball choke. Pero malaki ang leeg ni Hwang para sa maliit na bida. At nagalit pa si Hwang dahil sinubukan ni Hoban na hawakan ang ulo niya. At gusto daw siya nitong mapalo sa puwet. Dahil sa narinig ay naisip ni Hoban na baka ang ulo ang kahinaan ng mga grappler. Kaya mas lalo niyang hinawakan ang ulo ni Taba. Kaso ay na-activate ang wrestling defense ni Hwang at bigla na lang niyang sinuplex sa matigas na semento si Hoban. Kaya namuti ang mata ni Hoban samantalang naiiyak si Ji-hyuk na inakalang tigok na ang bida. At mas lalo pa siyang natakot nang inakalang tinanggal ni Hwang ang spine ni Hoban. Saka parang zombie ang bida na tumayo pero parang walang buto. Spine protector daw pala ang hawak ni Hwang na ginamit ni Hoban. Umatake ang galit na Hwang. Pero nakahanda ang bida na seryoso din. At pinapanood din sila ni Taehon na sinabing nasa mukha pa rin ni Hoban ang lakas ng isang pogi kung bakit siya interesado sa bida. Muling tumakbo pa atras ang bida na gagamitin daw ang clean hit na taekwondo kick na tinuro ni Taehon. At nang mabigyan ng pagkakataon ay malakas siyang sumipa ng back kick kay Hwang.
Ipinakita ang nakaraan ni Taehon, nang galit na galit siyang pumasok sa taekwondo gym nila. Dahil ginawa itong pagawaan ng assignment ng mga batang imbes na mag-aaral sana ng taekwondo. Pero sinabi ng instructor nila na nagiging laos na ang taekwondo dahil sa pagsikat ng MMA. Dahil dito ay ipinangako ng naiiyak na Taehon na gagawin niya ang lahat para talunin ang mga MMA fighters gamit lang ang taekwondo. Noong nagsasanay sila ni Hoban ay napangiti si Taehon dahil parang cute na manika daw ang bida dahil sa pagsuot ng taekwondo uniform. Natatakot naman daw ang bida dahil kahit anong oras ay pwede siyang bugbugin ni Taehon. Pinagsanay ni Taehon ang bida na tumakbo patalikod. At sinabing master dapat ang tawag sa kanya. Ginawa naman ito ni Hoban pero nagtanong kung bakit hindi ang back kick ang tinuturo sa kanya. Kaya sinabi ni Taehon na ito ang nagpapalakas sa back kick. At nang ginamit nga ng bida ang backflip kay Huang patama sa junjun nito, ay napalaway ang taba dahil sa impact ng sipa ni Hoban. Kaya masaya naman si Ji-hyuk na inakalang panalo pa rin si Hoban kahit madaya sa pagsipa sa lato-lato ni Huang. Kaso ay baboy damo ang kalaban niya na muling binuhat si Hoban at ginamitan ulit siya ng front suplex. Habang nasa area ay naghanap ng makakapitan ang bida. Kaya nasa bunutan niya ang buhok ni Huang na wig lang pala. At nabitiwan siya ng nashock na malaking tao na natanggal ang wig sa harap ng 30,000 viewers. At live itong napanood ng mga tao. Dito ako natawa. Pero ang good news ay natigil ang laban. At magkakasamang naupo ang tatlo. Nagkwento si Huang ng buhay nito na sinubukan niyang maging model pero dahil mas pogi ang iba ay na-box out siya. At nais niyang magka-girlfriend agad bago pa daw maubos ang buhok niya ng tuluyan. Ipinaliwanag niyang sinundan daw niya si Bomi dahil nakita niya si Kim na sinusundan ang babae. Kaya sila naglaban. Pero misunderstanding lang pala ito. Sinabi ni Hoban na natatakot din kasi si Bomi sa approach niyang ganon. Pero inilabas ni Huang ang libro ng isang babaero na nagtuturo kung paano mag-chicks ng 10,000. At tinuro nitong gustong-gusto ng mga chicks ang mga malalakas na lalaki. Kaya siya nagpapakita ng lakas sa harap ni Bomi. At sa pagkakataong ito ay naintindihan ni Ji-hyuk at Hoban na hindi masamang tao si Huang. Saka naiiyak pa si Huang na nagtanong kung may pag-asa pa ba siyang magka-GF. Kaya naiiyak siyang sinagot ni Hoban na oo. Ito daw ang dahilan ni Huang kung bakit siya nag-YouTube para mag-girlfriend. Saka naiyak silang tatlo ni Ji-hyuk, dahil alam nilang tatlo ang feeling ng maging talunan na walang chicks. At dito ako naawa. Sorry kung minsan na nagiging bully ako sa scripting pero hindi talaga ako ganon. Aalis na sana si Huang, nang tinawag siya ni Hoban na sinabing maraming viewers ang sumusuporta kay Huang. At nag-subscribe pa ang mga ito sa kanya. Kaya nagkaroon ng pag-asa ang mas napaiyak pang Huang dahil unang breakthrough ito ng channel niya. At masaya silang tatlo na pinutol ang live show. Masaya naman si Kim na nakapanood ng vlog nila. At maging si Bomi na mas sumaya sa pag-serve sa customer. Kasama din si Taehon na mas na-inspired sa paglalaro ng taekwondo. Nakita din ito ni Pakgo na nakaupo sa madilim na kwarto. At ng editor na si Lee na naiyak pa at agad na nag-edit ng video para sa kanilang channel. Habang mag-isa si Ji-hyuk ay masayang masaya siya dahil sa pagsikat ng channel nila. At feeling niya ay dadami ang pera niya at pwede siyang maging direktor balang araw. Saka nagulat siya sa nabasang magandang balita. Masaya din si Hoban na patungo noon sa kwarto ng ina, dahil sa unti-unting pagiging maayos ng sitwasyon niya. Napansin ng nanay na masaya ang bida at inakalang may girlfriend ang lalaki. Pero sinabi ni Hoban na may bago kasi siyang trabaho kaya nagagawa na nilang makabayad ng mga utang. Pero ayaw sabihin ni Hoban sa ina ang trabaho nitong nakikipagbugbugan para lang magkapera. Nagpaalam ang bida sa ina at sa daan ay naisip na ano na lang kaya ang iisipin ng magulang kapag makita yung mga post niya. Nakita niya yung magandang nurse. At sinabi nitong hindi na kailangan ng donor para sa ina at diretso na sila sa surgery niya. Pero kailangan ng malaking halaga na 2 milyon. Hinawakan ni Hoban ang kamay ng nurse at sinabing gagawa siya ng paraan para dito. Sinabi niya ang balita kay Bomi na masaya para sa ina ni Hoban. At dumating din sina Ji-hyuk at Lee para suportahan si Hoban. Niyakap ni Hoban si Ji-hyuk ng masaya dahil sa pagbabago ng buhay nila. Mula binubuli sa pagiging influencer.